Audio Jungle. Audio Jungle. Hallelujah. Magandang umaga po. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Ako po'y naniniwala at nananampalataya sa umagang ito ay naririto ang presensya ng ating Panginoon. Amen. At mainit na kumikilo sa buhay ng bawat isa sa atin. At ako po'y nagpapasalamat sa Diyos dahil po talagang ang Panginoon ay punong-puno ng pagpapala. Imagine, next Sunday ay mag-i-start na tayo ng 10 o'clock. Amen. Dahil ito po ay madalas nagiging problema sa ating pong pag-iimbita doon sa mga tao na kung saan ay nais ng Diyos na maranasan nila yung kapangyarihan o yung presensya ng Diyos sa kanilang mga buhay. Dahil po alam naman po natin na talagang ang Sunday ay ito'y iginagrab ng marami nating kapatid, ng ating maraming kababayan para sila ay mamahinga o matulog na mahaba. Amen? At I do believe ito isang kaparaanan ng Panginoon na next Sunday mag-i-start ulit tayo ng 10 o'clock para ang mga tao ay hindi na sila mahirapan. Amen? Kaya po sa umagang ito ay ang ating pong tutuloy ko lamang yung mensahe ng Panginoon last Sunday, yung ushering the end time revival. Amen? Yung ushering the end time revival. At ako po ngayon ay mag-uumpisa sa isang pagbasa sa isang talata na kung saan hindi po ito yung ating pinaka-text ngayon. Kaya lang habang ako po ay nandoon sa room kanina, ay inilid ako ng Panginoon na inilagay sa aking sa puso ng Panginoon at ito'y kung saan ay maisulat. Ang sabi po dito, sa aklat ng 2 Peter chapter 3, verse 8 and 9, ushering the end time revival, sabi po dito, mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang magsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Amen? Ito po'y napakagandang passage sa Bible na kung saan ay dapat muni-munihin ng isang tao na kung saan ay gusto niyang mag-usher doon sa end time revival o maging na kung saan ay maging bahagi siya ng revival ng ating Panginoon dito sa end time. Amen? At kung halimbawa po, sabi ko nga po, lagi ko pong sinasabi kapag tayo po ay magpapahayag ng salita ng Panginoon, yung isang passage, hanggang maaari pa ulit-ulit mo siyang basahin para ikaw ay makapasok doon sa mensahe na yon at mailagay mo yung iyong sarili doon sa sinasabi ng Panginoon. Na-imagine niyo po ba yung sinasabi ng Panginoon na huwag niyong kakalimutan ng 1,000 ang isang araw sa inyo katumbas lamang 1,000 taon sa akin. At ang 1,000 taon sa inyo ay katumbas lamang ng isang araw sa akin. Subalit sabi niya, hindi ko pa tinutupad yung pangakong ako'y babalik dahil ayoko na mayroong isa man ay mapahama. Kung hindi ang nais ko, lahat ay magsisi. Lahat Hallelujah. Praise God. Yung sinasabi na kung saan ay hindi pa niya ninanais, hindi pa siya bumabalik bagamat yun ay isang pangako na ipinangako niya dahil gusto niya na ang lahat ng tao ay tumanggap noong benepisyo ng ginawa niya 2,000 years ago na ibinigay niya maging yung kanyang sarili para sa bawat isa na kung saan ay tumanggap ng katiyakan para sa kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pagsisisi at pagkilala kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Alam niyo po, kapag pinasok po natin yung ating sarili doon sa kalagayan na yon, na sabi ng Panginoon, ay ito'y pangako niya. Gusto na niya ito pa rin.
O nakakita nyo na ba yung isang taon na kung saan ay merong dapat gawin na importanteng bagay na dapat gawin. Tapos lalabas na siya ng bahay, pasugod na siya doon sa pupuntahan niyang napaka-importanteng bagay na dapat niyang gawin. Ay hindi siya makalabas dahil meron siya inaalala, baka maiwan ko yung itong aking mga anak ay hindi pa kumakain, baka sila ay yung aking mga anak ay baka hindi nila alam kung paano nilang alagaan yung kanilang sarili. Kaya hindi siya makalis-alis, hindi siya makalabas-labas. Alam niyo po, ang Panginoon doon sa kalagayan na yon, para pang pag-iisipin niyo, ganun yung kanyang kalagayan ngayon. Na gustong-gusto na niyang bumalik. Gustong-gusto na niya tipunin yung mga tao na kung saan ay sa simula't simula pa ay ibinigay na yung kanilang buhay para sa Panginoon. Pero hindi siya makaalis dahil alam niyo po ba yung katotohanan? Marami siyang nakikitang mga taong nasa tiyak na kapahamakan. At ito po yung ayaw na ayaw ng Panginoon. Ito po yung pinaka-importante sa lahat ng importante na meron ng ating Panginoon. Amen? Yung makita niya na ang mga tao ay merong katiyakan sa kanilang kaligtasan. Amen? Yung wala sila doon sa katiyak na kapahamakan kung hindi sila ay naroroon sa tiyak na kaligtasan, sa tiyak na buhay na walang hanggan. Alam niyo po, ushering the end time revival, actually, ito po ay kaya nga po sinabing end time revival, tayo po nasa panahon na ng yung huling panahon na. Kayo po ba'y naniniwala? Dahil ang Bible, kapag binasa po natin, sa huling panahon, sabi niya, marami tayong mga makikitang mga tanda, mga signs, na kung saan ay magkakagulo ang maglalaban ng bansa laban sa bansa. Ang panahon, hindi mo na maunawaan kung anong panahon. Bigla na lang merong mag-uulan. Bigla na lang mainit na mainit, biglang uulan. Bigla na lang mababalitaan mo isang lugar na dating hindi nililindol, biglang mababalitaan mo, biglang lumindol. Merong mga sakit na hindi naman dating na alam yung pangalan na yon. Ngayon, meron pang corona. Hindi ba? Meron pang corona dati, may SARS, iba't ibang klase ng mga signs na kung saan na nakikita natin na talagang tayo ay nandun sa end time na. Amen? At doon sa huling panahon na ito, ang nais ng Panginoon, ang mga Christian ma-revive upang ang mga tao maging instrumento ng kaligtasan ng mga tao. Kaya po, doon po sa binasa po nating nakaraang Sunday, tayo po ay nag-stay doon sa mensahe ng Panginoon, doon sa John chapter 20. Amen? Kapag tinuloy po nyo natin po kasi yun, John chapter 20, and then lilipat po tayo sa John chapter 21, doon naman yung pangyayari na after na siya ang ating Panginoon Jesus ay nabuhay na mag-uli, after na siya nabuhay na mag-uli, ang mga disipulo ay pumunta sila doon si Peter, dati mangingisda. Si Peter, ang ginawa niya ng isda siya uli. Nagbalik siya sa dati niyang ginagawa, sa dati niyang buhay. Kaya ang Panginoon, nung siya ay after na nabuhay at na-meet na niya yung mga tao, sabi niya, ay hinipan niya, sabi niya, tanggapin niyo ang Espiritu at kayo ay humayo kung paano ako'y pinapahayo, kung paano ako'y sinugo ng aking Ama, ay sinusugo ko rin kayo. Pero after na mangyari yon, ay hindi ba si Tomas din nagkaroon ng pag-aalinlangan? Kaya ang ginawa ng Panginoon Jesus, yung gusto ni Tomas para siya maniwala na siya makita at maisuot yung kanyang daliri doon sa tagiliran at makita yung butas ng kanyang mga kamay, ginawa rin niya. Pero hindi pa rin naging sapat yun. After that, John chapter 21, yung mga disipulo nagbalik sa dati nilang ginagawa, nangisda na naman si Pedro. Kaya ang ating Panginoon Jesus, lumakad siya sa dalampasigan at habang lumalakad siya, nakita niya yung mga disipulo niya na nangingisda uli. Kaya ang ginawa niya ay nag-ihaw siya ng isda. Nagluto na siya ng mga isda at tinawag niya itong mga mangingisda. At pinakain niya. Pinakain niya yung mga disipulo na kasalukuyan nangingisda. Kaya sabi niya, ay meron ba kayong huli? Wala. Kaya sabi niya, ihulog nyo sa gawing kanan. Sa gawing kanan, ihulog nyo. At nung ihulog nila, the second time nangyari, yung himala, nang ihulog nila sa parting kanan, yung kanilang lambat na puno na naman ng mga isda. Kaya sa lika humayo, pumunta na kayo dito dahil meron akong inihaw na isda. At habang sila ay kumakain, ang sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, ako ba ay minamahal mo? Ay, opo, mahal ko kayo. And then,
usapan uli. And then after ng ilang minuto, nagtanong na naman ng Panginoon, Pedro, ako ba ay minamahal mo? Aba, opo, Panginoon. Talagang mahal ko kayo, nalalaman nyo, mahal ko kayo. And then kain uli sila ng isda habang sila'y kumakain. Nagtanong uli ang ating Panginoon, 3 beses. Dahil tatlong beses siyang itinatuwa ni Pedro, 3 beses din niyang ninais na marinig sa bibig ni Pedro kung gaano niya kamahal. Kaya sabi niya, Pedro, talaga bang minamahal mo ako? Ang sabi doon, nalungkot na si Pedro. Nalungkot na at sabi niya, Panginoon, nalalaman niyong kayo'y minamahal ko. Kung gayon, humayo ka at pakainin mo ang aking mga tupa. Sa madalit sabi, go and feed my flocks. Amen. Sige, humayo ka at pakainin mo yung aking mga tupa. That is the expression of our love na gusto ng Panginoon ng pag-express na gawin natin sa ating Panginoon. Amen. At alam niyo po, for God's glory, ako po ay nagpapasalamat dahil po merong ang ating pong church, meron po tayong mga trainings para sa mga gustong maglingkod sa ating Panginoon at malaman nila kung paano mag-share ng napakagandang balita ng ating Panginoon at kung paano ito i-deliver na kung saan talaga namang ang mga taong nakakarinig, nababago ang buhay, nakakatanggap ng himala. Habang isineshare ng may kaayusan, may kalinawan ang buhay, banal at makapangyarihan salita ng ating Panginoon. Kaya po ang ating pong JIL-12 system, meron pong practical advice for preaching. At alam niyo po, for God's glory, nakita niyo po yung, ayan si Brother Jeff, yung ating nagkakameraman. Siya po ay isa pong potential preacher. Alam niyo po, marami pong mga potential preacher dito. Nung pong isang araw, lahat po ng mga estudyante doon sa office, nagkakaroon sila ng practical na yung actual na preaching. At ako po ay hindi, sabihin habang nagtuturo ako, hindi ko ine-expect na gano'n nila siniseryoso yung kanilang ginagawa. At one time, naka-schedule po na siya ay magpipreach. Alam niyo po, dumating doon sa office, may dalang isang aquarium. May dalang isang baska, merong isang bowl na transparent. At tapos makita ko merong 3 isda. At habang siya ay nag-preach, habang siya ay nagsasalita, ang sineshare niya ay about yung kung paano yung Matthew chapter 28, yun yung magiging text natin, yung go and preach the word of God. At alam niyo po, habang siya ay nagpipreach, mamaya-maya, nakita niyo isdang ito? Masasaya sila, di ba? Langoy sila ng langoy. Langoy sila ng langoy, masisigla sila. Bakit? Kasi nandoon sila sa loob ng tubig na kung saan ay nakakahinga sila. Nakakahinga sila ng maluwag dahil yun yung, anong tawag dyan? Environment nila. Yung environment na dapat dahil kung aalisin sila doon sa tubig, ay mamamatay sila. Parang tayo ang environment natin ito sa hangin. Pero pag inilagay tayo sa tubig, malulunod tayo. Amen? Pero yon, kapag inalis doon sa tubig, ay malulunod, hindi sila makakahinga. At habang nagtuturo, nakita niyo sila masaya, at biglang kinuha yung 3 isda, at binalibag na ganun sa sahig. Bali, yata sila noon, hindi ko matandang kung 7 kung 8 estudyante. Yung ibang estudyante, biglang luhuran at, ay, ba't mo na yan? At mamamatay yan. Ay, ba't mo ginawa? Kinuha nilang isda at nilagay nila doon sa loob ng baska. Alam nyo, sabi niya, yan ang gusto ng Panginoon. Alam nyo, nakikita nyo yung mundo na ito. Maraming mga tao, nahihirapang huminga, nahihirapan sa buhay kasi hindi yun yung ambiente, yung na kung saan dapat karoonan nila. Ang dapat na karoon nila, yung lugar na kung saan nila mararanasan yung presensya ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, nakikita natin sila ay na hindi makahinga dahil wala yung ambiente na kinaroroonan nila ay hindi yun yung kanilang kuwan. Ang gusto ng Panginoon kagaya ng ginawa nyo ngayon. Damputin nyo, hindi ba dinamput nyo yung isda?
at nilagay niyo uli sa tubig. Nakita niyo isda? Ang gusto ng Panginoon gawin natin sa mga tao, ibahagi natin ang salita ng Panginoon at dalhin natin sila sa presensya ng Diyos at makikita po natin kung gaano kasaya silang lalangoy ng masaya at maligaya sa presensya ng Panginoon. Dahil from the very beginning, that is the purpose kung bakit nilalang ng Diyos ang tao para manatili sa kanyang presensya. Amen. Praise God. Kaya po lahat ng bagay ay ginagawa po, praise God, para sa Diyos ang pabor. Ginagawa po natin ang lahat ng po pwede nating magawa, hindi upang tayo ay maging marami lang dito. Kasi kahit mapuno ang bahay-sambahang ito ng mga tao sa lugar na ito, pero kung hindi nila tututuhanang nararanasan yung presensya ng Diyos sa kanilang buhay at hindi nila tutuhanan talagang isunuko yung buhay nila sa Panginoon, wala rin kabuluhan. Wala rin pagbabago. Para pa rin silang paglabas doon sa may pintuan na yun, uuwi sa kanilang mga bahay, hirap na hirap pa rin silang huminga. Parang hirap na hirap pa rin yung kanilang buhay. Para bang pasang-pasang pa rin nilang yung mundo. Amen? At ako po ito, bagamat ang kapag introduction, medyo maikli lang. Kaya lang talaga ngayon, medyo inilid ako sa isang introduction na kuwan. Merong isang little life saving station. Ito isang kwento sa gitna ng dagat. Yung little life saving station sa gitna ng dagat. Ngayon, maliit lang siya at meron lang silang isang bangka. Meron lamang silang isang bangka na kung saan ay ginagamit nila para sila mag-rescue doon sa mga nalulunod. Ngayon, ang ginawa nila ay laging ganun ang ginagawa nila at ilan lang sila. Ilan lamang sila dahil maliit lang yung kanilang, yung kaya nga little life saving station, ay ilan lamang sila. Meron lamang sila o 5-6 na tao na kung saan yan at meron lamang silang isang bangka. Pero sa kabila nun, hindi naging limitasyon yung pagiging maliit ng kanilang station at pagiging isa lamang ng kanilang bangka. Sa kabila nun, hindi yung naging limitasyon dahil yung kanilang gusto na makapagligtas ng mga taong nalulunod ay nangyayari dahil yun yung talagang laman ng kanilang mga puso, yun talaga yung gusto nilang gawin. Kaya naging sikat sila dahil marami silang naililigtas. Maraming nagiging nakatatanggap ng tatawag dito yung naililigtas na sa tiyak na pagkalunod. Kaya po, yung kanilang grupo ay naging famous. Nakilala doon sa lugar na yon. Kaya ang ginawa po, may mga nag-sponsor, pinalakihan. Pinalakihan yung kanilang station, yung life-saving station, naging malaki na, pinaganda. And then, hindi lamang isang bangka yung kanilang ginagamit kung hindi meron na silang speedboat na para mabilis. Pero nung umpisa, ay tuwan-tuwa sila dahil dati nakapag-save lang silang 1, 2, 3. Pero ngayon talagang marami na silang na-save. Kaya lang, dahil marami na silang na-save, yung kanilang life-saving station ay napupuno na ng iba't ibang kasi iba-iba na yung sinesave nila. Iba-ibang tao na. Kaya ang nangyayari kapag dinadala doon sa station, itong mga sinesave nila ay parang kung saan maraming ginagamit yung lahat ng room ginagamit, lahat ng CR ginagamit, etc. Kaya ang nangyari, parang nakita nila yung kanilang napakagandang saving station ay nabababoy. Para bang hindi nililinis ng mga pumupunta. Kaya ang nangyari, ay nag-meeting sila uli. Ano ang gagawin natin? Ayaw nilang yung ating sinesave ay sinisira yung ating life-saving station. Kaya siguro natin, ang gawin na lang natin ay piliin na lamang natin yung ating isesave. Yung ating anong tawag dito? Yung ating sasagipin. Ayan. Yung pipiliin na lamang natin yung ating sasagipin. Yung alam natin na talagang kapag kasi ay sinagip natin, ay hindi siya gagawa ng pangit doon sa life-saving station. Ganun na lang ginawa nila. Kaya sa madalit sabi, marami po yung hindi na ililigtas. Nasa bandang huli, ang naging ang importante na sa kanila, yung station na meron sila sa kanila, hindi na yung buhay ng mga taong isinesave nila.
Amen. Alam niyo po, sabi po noong nag-illustrate noong kwento na ito, sa Christian world ngayon, panahon na ito, marami po sa panahon natin ang mga Christian, parang ganun, namimili ng sasagipin, para bang mas higit na mahalaga yung kanyang station, yung kanyang sarili, para bang mas mahalaga na kung ano yung meron siya kaysa kung ano yung pangangailangan ng mga taong kasalukuyang nalulunod. Amen. At ngayon po ay dadako po tayo sa sa mensahe ng ating Panginoon. Yung winning your city for Christ. Mabilis lang ang ating ngayon. Winning your city for Christ. Sabi po, ang text po natin, matatagpuan po natin sa Matthew chapter 28, verses 16 hanggang 20. Ang sabi po, Matthew chapter 28, verses 18 hanggang 20, sabi niya, Then Jesus came up and said to them, All authority in heaven and on earth has given to me. Verse 19, Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach them to obey everything I have commanded to you. And remember, I am always with you to the end of the age. Amen. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihan salita. Ngayon po, we as a JIL people, ano po yung ating mission? Ano po yung ating vision? At ano po yung ating core values? Una po, mission. To bring all peoples into the kingdom of the living God. Paki-slide. Regardless of race, status, belief, and religious affiliation, through the saving, healing, and delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. And then yung ating pong vision, yung a glorious church, evangelizing, discipling all peoples of the world, evangelizing and discipling all Filipinos of the world, and all people of the world to teaching, preaching, and living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. And then, yung ating pong core values. Yung core values, ito po. Passionate love for God, love and compassion for other, integrity, faithfulness, and excellence. Sabi ko po, lagi ko pong binibigyan ng diin dito, yung mission at yung vision ay nakapaloob o kumbaga sa kuwan ang magmo-motivate sa atin para gawin ilagay natin yung sarili na maging bahagi tayo ng mission and vision kapag ka po nasa sa atin po yung unang-una doon sa core values at yung pangalawa, yung passionate love for God and love and compassion for others. Amen. Sabi po yung kapag sinabi po yung integrity, yung faithfulness, yung excellence, yan, automatic yan, kasunod yan kapag meron kang passionate love for God. Meron kang pagmamahal na talagang passionately, ang gusto mo, mahalin mo na lang ang mahalin ng ating Panginoon. And then kapag mahal mo ang Panginoon, sabi nga, ay yung love and compassion for others, yan ay kasama na. Amen? At alam niyo po, kung halimbawang mahal po natin ang ating Panginoon, sabi po kay Peter, mahal mo ba talaga ako? Ang gusto ng Panginoon, yung bang kung talagang mahal natin ang Panginoon, ay yung puso niya mismo. Yung nang maging puso natin. Kaya ako po ay blessed na blessed doon sa mga tao na nagpe-pray. Sabi niya, Lord, I pray, let the beat of your heart be the beat of my heart. Kung ano yung tibok ng iyong puso, yun ang maging tibok ng aking puso. Kung ano ang iyong isipan, yun ang maging aking isipan. At alam niyo po, yun po ang nais ng Panginoon. Ang tibok ng puso ng ating Panginoon, ang lahat ng tao ay maligtas. Imagine yung kanyang nag-iisang buhay, yung sarili niya, ibinigay niya. Dahil isang katotohanan, kitang-kita ng Panginoon, sa maniwala po kayo at sa hindi, mula doon sa langit, kita niya ang buong mundo, napakarami ang mga tao.
na kung saan ay papunta doon sa tiyak na kamatayan, sa tiyak na kapahamakan. Kaya nga po sabi, mayroong 2 pinto. Kita niya, marami ang pumapasok doon sa maluwang na daan. Maraming dumadaan doon sa maluwang na daan. Subalit kitang-kita niya kakaunti ang pumapasok o dumadaan doon sa makipot na daan. Ang nais ng Panginoon, mabaliktad. Yung napakaraming taong nakikita niya pumapasok sa maluwang na daan, pumunta rito sa masikip at doon magsiksikan dahil nandoon yung tunay na buhay, yung tiyak na buhay. Amen. To bring all peoples into the kingdom of the living God, regardless of race, status, belief, even religious affiliation, through the saving, healing, and delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, tingnan niyo po yung inyong mga katabi. Alam niyo po, kung makikita niyo nung araw, yung mga katabi niyo at ako mismo, sasabihin niyo po, katotohanan ang salita ng Panginoon, na siya nga ay mayroong transforming power. Amen. Na meron nga siyang yung delivering power, transforming power. Hindi ba? Dahil habang yung sabi nga po, habang pinapahayag mo yung salita ng ating Panginoon, yung great impact niya, makikita mo agad yung manifestation niyan. Kapag ang isang tao ay habang nakikinig, makikita mo, kapag talagang nararanasan niya yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon, habang nakikinig niya, iniisip na niya. Naiisip-isip na niya, ano ba yung mga bagay na dapat kong baguhin para maging karapat-dapat ako sa Panginoon? Ano ba yung mga bagay na kung saan dapat kong alisin sa aking buhay para maging karapat-dapat ako sa Panginoon? And then, alam niyo po kapag nakita ng isang tao, for God's glory, ngayon po, meron po tayong 2 na bagamat walang encounter retreat, walang encounter, naka-schedule tayo ngayong Sabado at Linggo na ito dahil ang schedule natin this coming 29 and 30 dahil gusto nilang mag-serve sa Panginoon without any hindrances, without any barrier. Gusto nilang mag-serve sa Panginoon with all their hearts. Ay biglang ang Region 1 pala ay merong encounter retreat na gagawin ngayong 8 and 9. Meron po tayong 2 ngayon dahil gustong-gusto nilang mag-encounter, gusto nilang makapag-serve sa Panginoon, ay wala sila sa 29 and 30. Ang ginawa nila, alam niyo po, sumama sila ngayon sa encounter retreat at nandun sila na kung nung araw ay maaaring wala sila sa ganun. On and off nga sila sa gawain. Pero dahil gusto nilang maging part ng ushering for the end time revival, heto gusto nila. Amen? At alam niyo po, marami po nagpapatotoo na mga pamilya na yung nangyari na yung kanilang kasama sa bahay ay na-born again, sabi niya, hindi ko po pwedeng ipagpalit yung ako ay tumama sa loto, yung makita kong ang aking asawa o ang aking anak o ang aking ina ay na-born again. Dahil higit na nakayamanan yung makita ko ang isang tao ay nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos kaysa siya ay yumaman. Amen? Sabi nga po, praise God, ang sabi nga po, makamit mo man ang mundong ito, mapasayo man lahat ng yaman ng mundong ito, kung pagkatapos nun yung kaisang-isang buhay na meron tayo, ay mapupunta naman doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ano ang halaga ng mga bagay na yun? Sabi nga po, kahit po mga tao, sabi niya, mas gusto ko, yung mga taong talagang nararanasan yung presensya ng Panginoon, mas gusto kong mabuhay ng isang araw lang nang kasama ang presensya mo kaysa sa 1,000 taong na malayo naman ako sa iyo. Kasi po, totoo po yun. Napakasarap pong mamuhay sa presensya ng Panginoon. Hindi po yan po pwedeng itumbas doon sa ikaw ay nabubuhay doon sa isang palasyo na mayaman. Amen? Praise God. Alam niyo, ayan. Kasi po talagang, yung bang, actually, yung aking sinishare ngayon ay malayo na doon sa aking PowerPoint. Kaya lang, yung bang ayaw akong patigilin ng Panginoon doon sa mapakagandang mensahe na yun kasi nakapaloob ako doon eh. Amen. Kaya sabi po, ayan, yung papasok po tayo sa ating message ngayong umaga na ito, The Great Commission. Sabi po, The Great Commission or The Great Omission.
Merong 4 facts from Matthew chapter 28, 18 and 20, na meron po tayong yung sinasabi pong the Great Commission. Number 1, we have a divine mandate. And then number 2, we have a divine message. And then number 3, we have a divine mission. And then number 4, we have a divine mentor. Amen? Meron po tayong divine mandate, meron po tayong divine mission, and meron po tayong divine message. At pinaka-importante po, meron po tayong mentor na talaga namang hindi mo siya po pwedeng ikumpara sa sino mang pinakamagaling na mentor, at yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Amen. Si Jesus Christ. The mandate of the Great Commission is to go. Sabi niya, paki-slide. This is a word of action, as Jesus said, as you go, as we pass through this, as we pass through this world, we are to carry the gospel message with us, sharing it to everyone. Malabo. We meet along. Amen. We meet along the way. Sa madalit sabi, kung titignan po natin, yung sabi niya, the mandate of the Great Commission is to go. This is the action. As Jesus said, ibig sabihin, yung pagkakasabi ng Panginoon kasi doon sa Matthew chapter 28, verses 18 hanggang 19, hanggang 20, sabi niya, habang humahayo kayo. Ibig sabihin, ay expected niya sa mga tao na kung saan ay sumusunod sa kanya, expected niya ito na yung kanyang commandment o yung kanyang commission na ibinigay ay gagawin. Amen? Ng isang Kristiyano kagaya noong ng mga disipulo ng ating Panginoon. Yung mga disipulo ng Panginoon nung una na sila ay sinabi ng Panginoon, go and preach the gospel. Make all nation baptize, make them a disciple. Yung mga sabi niya, sige, humayo kayo. Ay, yung mga disipulo, hindi ba ang ginawa nila, ay bumalik sila sa mga dati-dati nilang gawain. Ginawa nila yung mga dating gawain. Kaya noong tinawag ng ating Panginoon, ang gutom, hindi naging hadlang sa kanila ang mga threat na meron sila. Hindi naging hadlang ang bilangguan sa kanila. Hindi naging hadlang ang mga authority sa kanila para sila ay humayo at gawin kung ano yung pinagagawa ng ating Panginoon. That is the very heart of God. Amen. Yung tayo'y humayo at gawin nating disipulo ang lahat ng tao, lahat ng yung kagaya. Kaya po ang yung pong mission ng JIL, I do believe ito po talagang, kaya nga po lagi natin sinasabi, ang JIL ministry, it is born doon sa puso ng ating Panginoon, ng ating Diyos mismo, sa kanyang puso mismo sinilang. Imagine even yung ating pong mission to bring all peoples into the kingdom of the living God. Regardless of race, anumang race na meron siya, anumang lahi, Pilipino o anumang, praise God, dahil dito meron po tayong South American, si Brother Oscar. At doon andyan si Brother Jonas from Costa d'Avorio. Meron pa tayo ibang mga kapatid dito na kung saan ay sa iba't ibang lahi. Ang gusto ng Panginoon ay lahat ng lahi. Nasa madalit sabi, hindi lamang Pilipino. At lalo't higit, alam niyo po ba isang bagay? Kung gusto ng Panginoon na tumanggap ng kaligtasan, yung lahat ng mga tao nasa paligid natin, lalo't higit, yung lahat ng ating mga mahal sa buhay. Dahil ito'y kasama doon sa promise niya, believe. If you believe in me, you will be saved, you and your entire family, your household. Amen? Na madalit sabi, yun po yung gusto ng ating Panginoon. And then, the Great Commission involves our lifestyle. Matthew chapter 5, verse 13 and 16. Dito po sinasabi, kailangan tayo maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. And then it involves our lips. We are told to teach. Mark chapter 16, verse hanggang 50, chapter 16, verse 15, sabi niya, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Amen. Sabi niya, it involves our lips.
Hindi yung the Great Commission kasi kapag yung ating pong Great Commission, actually ito po ay nakuha ko doon sa isang tawag dito sa isang evangelist ay ng title nito, The Great Commission or the Great Omission. The Great Commission or the Great Omission. Yung omission kasi, yung bang parang pagpapawalang bahala, yung the Great Neglected, yung the Great Commission, the Great Neglected Commission. Tama ba? Naintindihan nyo? Yung bang parang sa halip na maging Great Commission siya, nagiging Great Omission. Bakit po? Kasi marami pong mga Christian sa panahon na ito, sabi nga po, ay nasisiyahan na sila yung bato-bato sa langit, ang tamaan po ay huwag magagalit dahil ito po ay mensahe ng ating Panginoon. Na marami po mga Christian na sila ay satisfied na every Sunday ay nakaka-attend sila, nararanasan nila yung presensya ng Panginoon. But ang gusto ng Panginoon, hindi lamang tayo. Amen? Ang gusto ng Panginoon, yung nararanasan natin, kung tutuhanan natin nararanasan ang ating Panginoon, maranasan din ito at ng maraming tao. At tayo'y maging instrumento, ushering the end time revival, winning your city for Christ. Amen? To win the city of Christ, to win your city for Christ, hindi po dito isang simpleng panalangin lang. Amen? Kahit po tayo manalangin mula umaga hanggang gabi, pero pag hindi po tayo hahayo at isasabihin natin. Kaya nga sabi nga po ito, it involves our lifestyle and then it involves our lips, yung ating pong labi. Amen? Ako po ay natutuwa dahil meron po tayo yung ating pong mga life group ngayon talaga pong for God's glory na re-revive. Alam niyo po yung ating pong sa evangelism ministry for God's glory, marami silang nabubuk sa mga life group ngayon. At yung pinapatutuon niya, siya sa mga Bible study, yung bang puso na tuwan-tuwa siya dahil nakikita niya receptive ang mga tao na habang dinideliver yung salita ng Panginoon, ang mga tao nakamulat ang mata at talagang yung barabang very much aware na marinig kung ano yung mensahe ng Panginoon. Dahil alam niyo po ba ang isang katotohanan? Ang katotohanan po, sabi nga po sa bandang huli, hindi mo na kinakailangang magpawis ng dugo para i-share ang salita ng Panginoon. Amen. Dahil darating yung end time dito sa end time revival, sabi nga darating yung mga tao na bawat salita mo na babanggitin na mula sa Biblia, yan ay pasok ng pasok, penetrate sa puso ng tao, kaya makikita mo ang tao nakamulat ang mga mata at habang minemeditate niya yung salita ng Panginoon, makita mo nababago yung kanyang buhay. Amen? Dating sakit ng ulo ng kanyang asawa, o dating sakit ng ulo ng kanyang nanay, ng kanyang tatay, dahil nakapakinig ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ko, sa pamamagitan mo, sa pamamagitan nating lahat, nabago yung kanyang buhay. It involves our lifestyle, it involves our lips. Amen? Bagamat marami po tayong sinasabi, action speak louder than words. Amen? Pero hindi po lahat ng tao ay nakakahula. Amen? We have a divine message. The message we are to share is very clear. We are to share the gospel of peace. John chapter 3, verse 16, and then 2 Peter chapter 3, 8 and 9. Yung John chapter 3, verse 16, alam po natin kung ano yung nakasulat doon. Amen? Marami pong may mga nagsasabi pong mga Bible scholar na sinasabi, ito daw po yung pinakapuso ng Biblia. The very heart of the Bible. Yung John chapter 3, verse 16, for God so loved the world and He gave His only begotten one. Amen? For whomever believe in Him shall not perish but have an eternal life. The only begotten Son. Amen? Ito po yung message. Kasi po, kapag halimbawa ay pag-uusapan yung message, hindi po nire-required. Kasi po meron pong nakapagtanong sa amin na sa pag-i-evangelize daw ba, ay po pwede kahit na hindi nakapag-JIL 12. Po pwede bang mag-share o mag-evangelize
ang isang gustong mag-evangelize kahit hindi siya nakapag-JL 12? Pwede ba? Ibig sabihin lahat tayo pwede. Each one bring one for the whole year. But I do believe, kapag makakuha po natin yung puso ng ating Panginoon, hindi lamang each one bring one ang po pwede natin gawin for God's glory. Amen? Meron nga pong isang kwento. Imagine, isang tao na kung saan ay namuhay ng masama. Tapos nung makilala niya si Jesus Christ, ay wala ang buhay niya, binigay na lang niya sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pamamagitan ng pag-evangelize, pag-share ng salita ng Panginoon, hanggang sa dumating yung punto siya ay nagkaroon ng sakit at mamamatay na. Pero habang mamamatay na siya, alam niyo po ba, maraming namamatay ang gusto nila. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Pwede bang mabuhay pa? Pwede bang pahabain mo pa yung aking buhay? Marami pa akong pangarap, gusto ko pang makapagpundar na marami sa aking mga anak, pero isa po, yung kanya pong gusto. One more soul bago ako mamatay. One more soul for Christ. One more soul. Lord, bago ako mamatay, gusto ko isa pa. Gamitin mo pa yung instrumento ko. Mahirap, ano? Amen? Pero ako po, kahit ako personally, sasabihin ko po sa inyo, para sa akin talaga pong hindi madali. Amen? Pero isang bagay po, we can do all things through Christ who give us strength. Philippians 4:13. Amen. And then, we have a divine mission. Sabi niya, go and teach all nations. In Mark chapter 16, verse 15, sabi nga, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. In Acts chapter 1, verse 8, sabi niya, ye shall be witness unto me, both in Jerusalem, in all Judea, and in all Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Amen. Nasa madalit sabi po, yung ating pagkakapunta rito sa lugar na ito ng Italia, ito po ay hindi lamang, ito po ay part ng divine calling ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito po ay divine destiny ng Diyos na kung saan kung ba't tayo naririto. Tayo po ay naririto for God's glory, salamat sa ating Panginoon, hindi lamang po dahil sa euro. Amen? Niloob ng Panginoon na tayo ay makapunta rito sa lugar na ito without knowing na yun ay part sa plano ng ating Panginoon na maging sa lugar na ito, tayo po ay maging instrumento ng Diyos. Amen? Alam niyo po, yung noong isang 2 weeks ago, nagkaroon po ng meeting dito ang mga pastor. Ang ka-meeting po natin ay yung lahat po ng mga pastor, Italian pastors, mga South American pastor, iba't ibang lahat yung mga pastor dito na kung saan ay gusto nila mag-participate doon sa ating gagawing March for Jesus. At alam niyo po, pagpunta nila dito, nandoon sila, nagmi-meeting, and then tayo naman merong movie night awards dito. Yung mga pastor na nandoon, sila ay, yung bang sila po, naging instrumento tayo without even saying any word, tayo po ay naging instrumento para sila ma-revive at ma-inspired at ma-encourage. Dahil nakita nila, ganyan ba kayo ka-organize? Ganyan ba yung passion nyo na kung saan ay gawin yung kalooban ng Panginoon? Nasa madalit sabi, naging isang bagay po na yung ating pong pagkakapunta rito, ito po ay isang divine plan ng Panginoon upang tayo maging pagpapala sa mga Italian people. Amen? Amen. Praise God. And then we have a divine mentor. He doesn't expect us to accomplish His great commission in our presence. Number 1, we are promised His presence. Remember, I am with you always. I am with you always. We are promised His power. Sabi niya dito sa verse 18, sabi niya, all power in heaven and earth is given unto me. Verse 18, He also says, but you shall receive power after the Holy Spirit is. Praise God. Nag-iskari kaya tayo ang aking battery ng ano. Sabi niya dito, tatanggapin niyo ang kapangyarihan kapag baba ng Espiritu sa inyo. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Nasa madalit sabi, bagamat ang ating Panginoon, we have a divine mentor, meron siyang ibinigay sa atin na hindi lamang niya tayo tinuruan kung paano tayo
paano natin ibabahagi salita ng Panginoon kung hindi ibinigay din ng Panginoon yung kanyang promise sa atin na kahit saan tayo pumunta, kahit saan tayo pumunta sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, huwag natin kakalimutan lagi natin siyang kasama. Amen? And then sabi nga, meron tayong power, meron tayong authority. Kaya nga po, sa ating pagpe-pray, hindi ba lagi po natin na ipagpe-pray, even yung mga may sakit, yung may mga inaalihan na masamang espiritu, nakakaroon tayo ng binding and loosing dahil pinagpe-pray natin. Dahil po dun sa power and authority na binigay sa atin ng Panginoon. And one thing, sabi po, yung bagamat tayo ay mayroong kapangyarihan, binigyan tayo ng authority ng ating Panginoon na gumawa ng mga himala sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang salita. Mayroong isang bagay na dapat po na sabi niya, Luke chapter 10, verse 18, 19, and 20. Ang sabi po doon, yung mga disipulo na bumalik mula sa kanilang pagmimisyon, tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila dahil sabi nila, nakagawa kami ng iba't ibang himala dahil sa pangalan mo. Marami kaming himalang ginawa. At ang sabi ng ating Panginoon Jesus, huwag kayong matuwa dahil sunod sa inyo maging ang dyablo. Kung hindi matuwa kayo, dahil ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Sa madalit sabi po sa bawat isa po sa atin, ang nais ng Panginoon, magalak tayo dahil ang ating buhay ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. At isang bagay po, ang nais ng Panginoon, tayo man po ay maging mga asheret ng ating Panginoon, para hindi lamang doon sa mga table na yun natin maisulat, yung ating mga attendance, yung ating mga pangalan, kung hindi maging asher tayo ng Panginoon na marami tayong maisulat na pangalan doon sa aklat ng buhay sa piling ng ating Panginoon. Amen. Ito yung kagalakan ng ating Panginoon. Conclusion, the condition of the modern church, I do not want to hurt anyone's feeling, but here are the facts. We have become more concerned about material things than about people. We are more interested in having our meetings, position, than we are fulfilling our mission. Personal comfort from we are about who is drowning in just beyond our walls. And then we are more interested in many other things than our Great Commission. And then, the last but not the least, sabi niya dito, itong preacher, sabi niya, I am afraid the Great Commission has become the great omission in many of our lives. That can change and it must. That can change and it must. That can change and it must. Ibig sabihin po, pwede itong mabago at kailangan at dapat. Hindi lamang basta po pwede, kung hindi talagang dapat. Ibig sabihin talagang hindi po pwedeng hindi mabago. Kailangan mabago. Kagaya nila ng mga disipulo na yung kanilang Great Commission nakalimutan na. Pero even in that moment, in that time, ang Panginoon bumalik uli. Ipinaalala sa kanila, hindi yan yung commission na ibinigay ko sa inyo, na kayo'y mga isda muli. Ang commission na ibinigay ko sa inyo, and to go and feed my flocks. Amen? Yan po yung, and then sabi niya, it will change only when we come to the Lord. Praise God. It will change only when we come to the Lord and ask Him to change our hearts. Amen. Praise God. At ako po'y naniniwala at nananampalataya na sa umagang ito ay nadama po natin yung heartbeat ng puso ng ating Panginoon. Amen. Yung bang, sabi ko nga po kapag binabasa po natin yung Bible, ay hindi mo lamang siya usang beses na babasahin. Kung hindi, pag binasa mo siya, na sabi niya, sige humayo kayo. Ipahayag niyo ang aking salita, gawin yung disipulo ko, ang bawat tao, ang bawat lahi, ang bawat lipi, at baptismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At tandaan niyo ito, sabi niya,
lagi niyo akong kasama hanggang sa dulo ng daigdig. Nasa madalit sabi, pag nabasa mo, balikan mo uli. Basahin mo uli, basahin mo uli, basahin mo. Hanggang sa mamaya, makita mo, para bang na-experience mo na personal na kayo nag-uusap ng Panginoon. Amen? Kaya sa oras na ito, tayo pong lahat ay tumayo. Winning your city for Christ. Praise God. Sa aklat po ng Isaiah chapter 6, sabi niya, sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo, at ang loob nito'y napuno ng usok. Sabi ni Isaiah, kawawa ako sapagkat ako ay makasalanan mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos may isang siraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka at nilinis na ang iyong mga kasalanan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipapadala? Sino ang aking ipapadala? Sino ang aking ipapadala para ang mga tao ay tumanggap, makaranas ng baga na kung saan ay papatawad sa kanilang mga kasalanan. Sabi niya, narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking padadala? Sino ang magpapahayag para sa akin? Sino? And then sabi niya, sumagot si Isaiah, narito po ako. Ako ang iyong isugo. At sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao. Makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Maliban na marinig ng mga tao at tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Kapag po yun ang nangyari, doon lamang mangyayari na maunawaan ng tao ang kanyang salita, maunawaan ng tao yung kalooban ng Diyos. Ang sabi, sino ang hahayo para sa akin upang magpahayag para sa akin? Gusto po ba nating bumaba si Jesus Christ sa oras na ito? Sa end time, para siya ang gumanap ng Great Commission na meron ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, we never outgive God. Ngayon po, ito po ay ang po nating isang katanungan mula sa ating Panginoon. I-personalize po natin yung tanong na ito ni Yahweh, Yeshua HaMashiach, na kung saan ay para sa iyo at para sa akin. Sabi niya, sino ang aking susugo? Sino ang magpapahayag para sa akin? Ang sabi ni Isaiah, ako ang isugo mo. Amen. Just close your eyes and feel the very presence of God and feel the beat of His heart. And sing it with all your heart. Oh, hallelujah. Oh, here we are, oh God, willing to do your will. Here we are, oh God. Send us, oh God, send us. Oh, hallelujah. We are willing to do your will. We are willing to be your instrument, oh God. Oh,
Oh, hallelujah. Give us your power, oh God. Give us your power. Oh, hallelujah. Oh, we give you praise, oh God. We love you, we love you, we love you, God. Hallelujah. Oh, yes, oh God. Here we are, standing in your presence. Here we are, willing to go for you, O God. Here we are, willing to preach the word. Here we are, O God, willing to be your instrument. Touch every heart in this place, O God. Allow each one of us, O God, to feel the beat of your heart. Hallelujah. If you ask me for an offering, I will give it. If you want a sacrifice, I will obey. Oh God, but my life, it's all I have, and I will live it. Dedicated to the Hallelujah. If you wanted sacrifice, oh God, we will obey. If you wanted sacrifice, But I my will life, obey. it's all I have. But my life is all I have, and I will live. Dedicated to the honor of your name. Dedicated to the honor of your name. Once again, if you wanted, You ask me for an offering, I give it. If you wanted sacrifice, I will but my obey. life is all I have. But my life is all I have, and I will leave it. Dedicated to the honor of your name, Yeshua HaMashiach. To the honor of your name. Once again, if you wanted, ask me for an offering, I will give it. give it. If you wanted sacrifice, If you wanted sacrifice, I will obey. but my life is all I have. But my life is all I have, and I will live. Dedicated Dedicated to the honor of your name. honor of your name. Oh God, hear our voice, here I am. Here I am to do your will. Do your will. Here I We am. want to follow your command to go and preach
If you ask me for an offering, If you ask me for an offering, I give yes, Lord. it. If you want a sacrifice, I will obey. But my life is all I have, and I will leave it dedicated to the honor of your name. If you ask me for an offering, I'll give it. If you want this sacrifice, I will obey. But my life is all I have, and I will leave it. Dedicated to the honor of your name. Dedicated to the honor of your name. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, here I am, here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, here I am, here I am. Hallelujah. To do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, here I am. Hallelujah. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinasabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang mga nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal na mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumugot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, walang malilihim sa ating Panginoon. At alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadaling ka sa lugar na hindi mo gusto.
Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ng Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Sa oras na ito, ano po ang naririnig po nating tinig ng ating Panginoon? Ano ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin na naririto? Sabi ng Panginoon sa aklat ng unang Juan chapter 5, hindi tayo ang unang umibig sa Kanya, kung hindi siya mismo ang unang umibig sa atin. At yun ay ipinahayag niya sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng Kanyang bugtong na anak, na inialay ang Kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Ang nais ng Panginoon, kung nais nating sabihin sa Kanya na siya'y minamahal natin, ibahagi natin yung pagmamahal na ipinaranas niya sa bawat isa sa atin. Oh, hallelujah. We give you praise, O God. Dakilang Diyos, Ama namin sumasalangit sa oras nito, nagpapasalamat po ang bawat isa sa amin sapagkat alam po namin minsan pa sa umagang ito, kinatagpo mo po ang puso ng bawat isa po sa amin. At alam po namin sa pakikinig na ginawa po namin ang buhay at makapangyarihan salita, naunawaan po namin ang isang katotohanan na ang lahat ng bagay na ginagawa po namin at nangyayari hindi lamang para sa amin. Mayroong higit na importanteng bagay na dapat kaming gawin at kailangan po namin gawin. Ito yung mga bagay na para sa iyo at para po sa aming mga kapwa, Panginoon. Kaya naman dakilang Diyos, hayaan mo po, let that passionate love for you, yung love and compassion for other, Panginoon, ang patuloy na mag-arise sa aming mga puso. Salamat po ng marami at itinitiwala po namin sa iyo ang lahat ng bagay at alam namin, Panginoon, ano man ang nais mong gawin namin sa mundong ito, maging sa lahat ng mga tao na kung saan aming nakakasama at nakakasalamuha, ay gagawin po namin hindi sa pamamagitan ng kakayanan na meron kami, kung hindi sa pamamagitan mismo ng yung banal na Espiritu na lagi pong kasama namin. Tulad ng pangako mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lagi mo kami sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Salamat po, itinitiwala po namin sa iyo lahat ng bagay. Minsan pa, dakilang Ama, ibinabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen, amen. Praise God. Praise God. At ngayon po ay meron po bang mga bisita o ngayon lamang nakadalo sa ganitong gawain? Po pwede po nga maanyayahan kayo dito sa harapan at gusto lamang po namin kayong ipag-pray. Isang panalangin mula sa aming mga puso na ayan, praise God. Meron po tayong bisita. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. At meron pa po ba? Ate, Sister Mali. Sister Mali, welcome dito sa JIL Church sa Biselle. At maging sa lahat po ng mga viewer na kung saan ay nakikinig ng Jesus Lord Church Worldwide Ministry, ay ngayon po tayo po ay mananalangin. Kami po naniniwala at nananampalataya na lagi po natin sinasabi that our God is not limited by time, space, and even distance. At maging sa oras na ito, kung ano yung nararanasan natin sa lugar na ito, I do believe yan din po yung nararanasan natin sa lugar na kung saan man kayo nanonood. Kaya kung ngayon sa oras na ito, habang tayo po ay mananalangin at bilang pakilala sa ating Panginoon, at kung gusto po natin tanggapin ang ating Panginoon, saan man po kayo naroroon, po pwede rin po kayong magtaas ng kamay at tanggapin at kilalanin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa aklat po ng John chapter 3, verse 16, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos, Sister Mali, sa buong mundo, sa sanlibutan, na ibinigay niya maging yung kanyang mahal na mahal, yung kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus, upang ang sino mang manampalataya sa Kanya ay maalis doon sa tiyak na kapahamakan at madala doon sa tiyak na kaligtasan, sa tiyak na buhay na walang hanggan. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, sa silong daw ng langit, walang anumang pangalan inilagay ng Diyos na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ni Kristo. Kaya nga, walang relihiyon, walang samahan, maging JIL, ay hindi po natin sasabihin na pag naging miyembro nito ay naging miyembro ng JIL, tiyak na meron ikaw ay ligtas. Kung hindi, ang sinasabi po natin, kapag tinanggap po natin at kinilala si Kristo ng totohanan sa ating mga puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, tayo po may buhay na walang hanggan. Amen? Sapagkat walang nag-alay ng buhay para sa iyo at para sa akin.
Walang relihiyon nagbigay ng kanyang buhay maliban kay Kristo. Kaya Ate Mali, kung willing ka at buong puso na gusto mong tanggapin ang ating Panginoon Jesus, maranasan yung pagmamahal ng Diyos, po pwede kitang inyayahan sa isang maikling panalangin. Amen. Habang ako po nananalangin, po pwede pong itaas natin yung ating kanang kamay, tanda ng ating pagpapakumbaba at pagkilala sa pagiging Panginoon ng ating Panginoon. Amen. Praise God. At maging sa mga nanonood po ng live na ito, po pwede po kayong sumunod sa isang maikling panalangin na aking babanggitin. Panginoong Jesus, Panginoong Yesus. ako po pwede ka sumunod sa akin, Ate Malia. Panginoong Jesus, Panginoong Yesus. sa oras pong ito, Sa oras pong ito, ako po ay nagpapasalamat ako po ay nagpapasalamat na dinala mo ako sa lugar na ito na dinala mo ako na sa upang lugar na marinig ito, ko upang marinig ko ang iyong makapangyarihan ang iyong makapangyarihan, banal banal na salita. na salita. Salamat po Salamat po. na sa umagang ito at sa umagang ito ay naunawaan ko ay naunawaan na gayon na ko lamang na gayon na lang ang pag-iibig ang pag-ibig ng Ama sa akin ng Ama na sa maging akin, ikaw na aming Panginoon na maging ikaw na aming Panginoon ay ibinigay niya ay ibinigay upang niya ako'y magkaroon ng buhay upang ako'y sa magkaroon ng pamamagitan buhay, sa pamamagitan ng pagkilala sa iyo ng pagkilala at pagtanggap sa iyo at pagtanggap bilang sa iyo Panginoon bilang at Panginoon tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking Kaya naman sa oras na ito, Kaya naman sa oras Panginoong na ito, Jesus, Panginoong ako po'y Jesus, nagpapakumbaba ako po'y na nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa iyo humihingi ng sa tawad lahat sa ng iyo, aking mga kasalanan sa lahat ng aking na mga nagawa kasalanan na nagawa mula pa sa aking mula pagkabata pa sa aking hanggang pagkabata sa kasalukuyan. hanggang sa kasalukuyan. Patawarin mo po ako Patawarin at mo po linisin ako, at linisin ang lahat ng karumihan na meron ang ako lahat ng karumihang sa meron pamamagitan ako, sa pamamagitan ng iyong dugo ng iyong na dugo nabubo na nabubo sa krus ng sa Kalbaryo. krus ng Kalbaryo. Salamat po Salamat po. at sa oras na ito, At sa oras binubuksan ko ang aking puso, binubuksan ko ang aking puso. inaanyayahan kitang pumasok, Panginoon Inaanyayahan Jesus, kitang pumasok, Panginoong at umupo, Jesus, at umupo at manahan at manahan sa aking puso. sa aking puso. Tinatanggap kita Tinatanggap at kinikilala kita, at kinikilala bilang aking Diyos bilang aking Panginoon, Diyos, Panginoon at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking Salamat buhay. po. Salamat po. Isulat mo po Isulat mo ang po aking pangalan ang aking sa aklat ng pangalan buhay sa aklat ng diyan sa buhay, kalangitan. diyan sa kalangitan. At hayaan mo, At hayaan mula mo, sa araw na ito, mula sa lumakad araw na ako ito, lumakad nang ako merong katiyakan ng merong katiyakan sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang katiyakan katiyakan ng kaligtasan na kaligtasan sa pamamagitan mo. sa Salamat pamamagitan po. mo. Salamat Ito po ang aking panalangin Ito po sa ang pangalan aking ng Panginoon panalangin Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Dakilang Diyos, ako po ay nagpapasalamat sa buhay ni Sister Mali na kung saan ay pumunta rito sa harapan, hindi nahiya, hindi kinahiya, bagkos mula sa kanyang puso, tinanggap kanya at kinilala bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay, maging sa lahat ng mga viewer, Panginoon. Ang dalangin ko, Panginoon, hayaan mo pong maranasan nila, Panginoon, ang benepisyo ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Hayaan mo pong lumakad sila na may kapayapaan, kagalakan at katiyakan na sila ay may buhay na walang hanggan sa piling mo. Salamat po. Ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Welcome po, Ate Mali. God bless you at enjoy the presence of God. Amen. Lord of all the earth, how you care for me. You have made me, you will save, you carry me always. You are faithful, you are faithful, you are faithful, your joy is my strength. Lord, you are my God. I rely on you. I put my hope in things not seen. Your promise all will true. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy
where you are.